Alamin ang pinakabagong mga kaganapan sa Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang makabuluhang gawa. Narito si Dan Andrew Cura para sa The President's Report. Magandang araw po sa inyo. Abay, natutuwa akong makasama ko po kayo sa panibagong buwan na naman. Alam niyo bang Agosto na? At tuwing buwan ng Agosto ay pinagdiriwang po natin ang buwan ng wikang pambansa. At ayon po sa Komisyon ng Wikang Pilipino, ang tema po ng selebrasyon ngayong taong ito ay Pilipino at mga katutubong wika, kasangkapan sa pagtuklas at paglikha. Kinikilala po nito ang kakayanan ng wika hindi lamang sa larangan ng komunikasyon, kundi bilang susi sa pagtutuklas at pag-unawa ng ating kasaysayan at kasarinlan bilang isang bansa. Sa parehong paraan, ang wika ay ating pangunahing kasangkapan sa pagpapahayag po ng mabuting balita ni Hesukristo sa ating mundo. Kaya nga po ngayon, tatalakayin natin ang konsepto ng heart language upang mas maunawaan ang malalim na pagmamahal ng Diyos para sa bawat tribo at tao. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Sumahan po ninyo ako sa episode na ito ng The President's Report. Noong unang panahon ng pamahalaang Commonwealth sa pamumuno ni Pangulong Manuel L. Quezon, nang inilatag ng Pilipinas sa mga pundasyon upang maging isang ganap na malayang bansa. Sa pagsisikap ng pamahalaan na itaguyod ang pagkakaisa at pambansang pagkakilanlan, isang wika na nakabase sa Tagalog ang itinalaga bilang pambansang wika at ito'y tinawag na Pilipino. Mula noon, ang Pilipino ay itinuro sa mga paaralan kasama ng Ingles bilang opisyal na wika hanggang sa kasalukuyan. Gayunpaman, noong taong 2012 ay ipinatupad ng Kagawaran ng Edukasyon ang tinatawag na Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTB-MLE sa lahat ng pampublikong paaralan. Layunin po nito ang paggamit ng lokal na katutubong wika sa pagtuturo sa antas ng kindergarten hanggang grade 3. Ayon sa mga pag-aaral, mas mauunawaan ng mga mag-aaral ang mga konsepto sa klase kapag itinuturo ito gamit ang wikang sinasalita nila sa bahay. Dahil dito, tumaas po ang partisipasyon ng mga mag-aaral sa klase, maging ang mga magulang ay nakatutulong na rin sa kanilang mga takdang aralin. Para naman po sa mga kabataang kabilang sa mga katutubong minorya, ay ang paggamit ng kanilang katutubong wika sa paaralan ay nakatutulong po upang mapanatili nila ang kanilang pagkakilanlan at kultura. Sa katagalan, sinisikap nitong mapanatili ang mga wikang minorya upang ang mga wikang ito ay hindi mawala dahil sa hindi paggamit. Ang parehong prinsipyo ay naangkop sa ating misyon. Ang heart language ay tumutukoy sa partikular na wika o dialekto na naiintindihan at sinasalita ng mga tao na nais nating maabot ng Ebanghelyo. Ngunit hindi ito'y simpleng pagsasalin lamang ng salita sa isa na namang wika. Ang susi dito ay ang wikang kumakaugnay sa puso. Bago natin nakilala si Kristo, ang ating pagkakilanlan ay madalas na nakatali sa ating kultura at sa ating kasarinlan at kinagisnan. Ito ang dahilan kung bakit ang pakikinig sa Ebanghelyo sa ating sariling wika ay nagdudulot ng emosyonal na koneksyon at tumutulong upang mas maunawaan natin ang kaugnayan ng Ebanghelyo sa ating buhay. Kung sa bagay, ang Ebanghelyo naman ay talagang para sa lahat. Nakasulat sa Roma, Kabanatang 1, Talatang 16, hindi ito ikinahihiya ng magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una na sa mga Hudyo at gayon din sa mga Hentil. Sa pagtanggap ng mga tagapakinig ng mensahe, ang Diyos ang siyang kumikilos na siyang kumikilala sa mga puso nila na gawing bagong nilalang kay Kristo. Isa sa mga naging resulta ng pagbabahagi ng Ebanghelyo sa heart language ay ang mga Tiboli na nakalugar sa South Cotabato. Dating walang umiiral na broadcast sa wika nila
ng Tiboli nang marinig nila ang ebanghelyo sa kanilang sariling wika. Ang mga tribo ay tumanggap sa pagkakristyano at mula nooy ginagamit na nila ang salita ng Diyos bilang batayan para sa kanilang pamumuhay. Ngayon, ang ating istasyon na nakabase ngayon sa Coronadal, South Cotabato, ang 1062 DXKI AM, ang naghahatid ng mga programang para sa iba't ibang pangkat ng etniko sa rehiyon na iyon. At kabilang na doon ang Tiboli, ang Blaan, ang Aklanon at Teduray. Naging posible ito sa tulong ng ating mga misyonerong gumagamit ng katutubong wika upang abutin ang mga katutubong minorya. At ilan sa kanila ay nagmula mismo sa mga katutubong pangkat na ito. At kinakasangkapan ng Diyos upang ibahagi ang mensahe ng Ebanghelyo sa kanilang sariling kababayan. Sa biyaya ng Diyos, sa ating 13 lokal na istasyon ng radyo, ay nagpapahayag ang Ebanghelyo sa mahigit 26 na local languages. Kabilang dito ay ang mga pangunahing wika tulad ng Tagalog, Ingles, Ilocano, Cebuano, Chinese. Gayon din ang katutubong wika tulad ng Tagbanwa, Iranon, na Tausug, Maguindanaon. Ilan lamang yan sa mga wikang ating ginagamit sa ating mga programa, ngunit marami pang dapat abutin. Ang hamon sa hinaharap ay ang gumawa pa ng mas maraming programa sa iba pang mga wikang katutubo at magtayo pa ng mga karagdagang stasyon sa mga lugar na hindi naaabot ng ating ministeryo. Kung nais mong makapagbigay ng suporta para sa gawaing ito, abay maaari kang bumisita sa ating official website, donatenow.febc.ph, at maaari ring mag-iwan ng mensahe sa pamamagitan ng ating FEBC Radio Facebook page o di kaya mag-email po sa amin sa info@febc.ph para sa mga katanungan patungkol sa mga ibang paraan pa na makibahagi sa ministeryo ng FEBC. Sa patuloy na paggamit ng Diyos sa ministeryo ng FEBC, ay handa po kaming makipagtulungan sa mga organisasyon at individual na kasalukuyang umaabot sa mga kababayan nating Pilipino, saan man sa loob at labas ng ating bansa. Nako, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Muli po, ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para sa The President's Report. Tandaan, paragi pong mag-ingat sapagkat nariyan pa rin ang pandemya. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Kung nais ninyong maging kabahagi ng gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website, donatenow.febc.ph o mag-email sa info@febc.ph para sa inyong mga katanungan o mungkahi.